So samahan nyo kami sa simpleng basic pointers tutorial paano mag-assemble ng K6A engine na DA63 o DA64. Almost same na naman na sila, tsaka DA52. Okay, so silipin natin yung mga parts guys. Ito yung main journal na papolish na natin to. Ito yung dual overhead camshaft nya. Ayan, ito naman yung cylinder head. Okay, so sa mga baguhan, mga palang araw guys, another client na naman tayo na overall na naman tayo, K6A engine. So dual overhead camshaft. Okay, so ito yung unit guys. So ito yung unit na totally pull out na siya. So ang problema dito guys is tawag niya bagong overhaul to, and then ganun pa rin may konting mali sa loob ng engine. So nangyari, inopen ulit namin kasi nga singaw yung yung pagkakahigpit ng torque. So automatic transmission siya, automatic. Okay, so nangyari low power, and then tawag niya nangangatog pag mainit na yung engine. So ang problema is maluwag yung mga head bolt. Tara silipin natin guys. Ito na yung ating mga body. So shout out muna tayo guys. Sa mga taga Sarangani, okay. Dito kami sa General Santos City sa Kling Auto Repair Shop, Nakar. Okay. Si Brad Payat, Boy Payat ng Malungon. Ikaw Brad, Ramil, kumusta? Ano masabi mo? Dami mo nasabi Okay, Brad Ping, shout out. Ang ating si mechanic guys. Samahan nyo kami sa simpleng basic pointers tutorial paano mag-assemble ng K6A engine na DA63 o DA64. Almost same na naman na sila, tsaka DA52. Okay, so silipin natin yung mga parts guys. Ito yung main journal na papolish na natin to. Ito yung dual overhead camshaft nya. Ayan, ito naman yung cylinder head. Okay, so sa mga baguhan, mga bagong mga mekaniko na nag-aaral pang mekaniko, ito yung kanyang timing chain guide. Okay, inner tsaka yung isang outer, mga pusher yan siya. Tapos ayan naman yung engine block. Tapos yung piston ring setup, sinesetting na. Yun yung kanyang valve cover. Okay, so ito naman yung kanyang timing chain. Ito naman yung timing chain cover. Ito yung crankcase, and then ito yung secondary main cap ng kanyang engine. Okay, sige, let's start. Boom. Wait lang. Okay, so kabit na tayo guys ng crankshaft. So ito na yung yung main rod bearing. So sige, ito natin. Yun, standard yung size guys ng main rod bearing natin. Yan, tapos dito na konti. Okay. Pintab no ba? So yan guys, kailangan umiikot talaga yung main journal. Okay. Filters washer. So para magkabit Brad, so kailangan kung saan yung kanal, doon yung umiikot no. Okay. Kailangan doon yung ikot sa pagkat. Yun. Filters washer yan guys. Yan. Tapos konting oil, panalo na. Bulog na. Bubang na siya. Kasi so ito na yung kanyang secondary main cap bearing mismo. Na siya, built-in na siya guys. So ayan kasi ito muna. So ikakabit na natin yan. So ikakabit na natin yung secondary main cap bearing guys. So magkakabit ka niyan, kailangan lalagyan nyo ng gasket manipis lang, hindi ganun kakapalan. Okay, para iwas yung oil leak. Kasi wala na siyang hindi mo siya lalagyan dito ng tatawag na gasket. Hindi, yan lang talaga yung gasket oil niya. Mga ganun. Pero focus talaga to si Payat, sure ball gina. So ayan na guys, kakabit na natin. Yun. So ngayon, lalagyan natin dyan yung bolt, main cap bolt. So ang torque nito is ilan? Bad Payat, Bad Ping, Bad Ramil, ang ating mga birador ng Carscreen TV guys. Ang atong mga birador, ayan na guys, maglalagay na tayo ng main cap bolt. So ang torque ito, unang-una ilagay mo muna lahat. Okay,
8 ito na bolt guys. Salpak mo na lahat 8. Tapos ang technique niyan, pag maghigpit na kayo, kailangan kamay muna para masalat niyo yung sabit. Kasi pag ginamitan niyo agad ng torque yan, na unang ratchet, so delikado. Sa'yo man na ipulot. Kailangan kamay muna guys hanggang maubos lahat, pabaon. Pag bumaon na wala nang, hindi na makaya ng kamay, saka ka nagagamit ng ratchet o tools, okay? Para iwas lost thread, para pag once na binuksan siya uli, hindi magalit yung mekaniko na titira uli nun, kasi nga hindi ka nagkamali ng kabit. Ibig sabihin pulido yung tira mo, okay? Okay, so gagamitan nyo na ng ratchet. Good. Tapos yung torque wrench na ang gagamitin sunod. Okay? So ayan, ikot mo. So ibig sabihin okay yung tira guys. Kasi maganda yung nakahigpit ka na pero umiikot pa siya. So ibig sabihin suwabe yung tira natin. Yun ang mga birada. Okay, mag-torque tayo guys. So mag-torque kayo, kailangan muna kamay, tapos diretso ng 20, 50 and then may torque na agad. So pag tira nyan guys, kailangan gitna, right, o pwede rin mag right or kaliwa, and then ganun. Okay, so alternate para pantay yung ipit nya. Tapos kailangan may gauge, hindi pwede yung walang gauge. Yan. So yung torque nya kailangan pantay-pantay. So yan, tandaan nyo sa mga baguhan, mga beginners, mga unit owner na nag-DIY. So ito yung kailangan yung matutunan, yung pag-torque. Kasi minsan torque na ng torque. Tulad nito, nangyari talaga nito, history nito, maluwag yung kanyang main journal. Saka tingnan nyo naman, umiikot siya. So ibig sabihin, suwabe yung tira natin. Pantay siya kasi umiikot na kakamay. So nag-torque kanina, 30, ngayon, papatak natin ng 50. 50 naman, paikot lahat, 50. Ayun. Yan. Tapos mo dyan, dito ka naman, tapos sa kaliwa na naman, tapos sa kanan. Pero lang ang pag-torque. So yun yung basic pointers para hindi kayo malito. Okay? So although mahirap man siya, pero normal na yun. Okay, so okay na. Yan, ikot pa rin siya. So ibig sabihin walang sabit. So abe. And guys, so last part is 60 ang kanyang torque ng 60 foot-pounds. So yun ang pinakalas na birada dito sa ilalim ng K6A. Kasi nag-stop na yung ikot ng bolt. So 60 na yung kanyang bigay. Okay? Okay, so 60 last part. Ikutin mo raw. Yun, diba? Okay, swabe. Fire. Yung tinanggal namin to, ang niya, higpit niya 45 lang, hindi pa pantay. So ibig sabihin na in-estimate lang yun guys. So yun ang problema niya. Okay, so sunod natin gagawin, kakabit na natin yung mga bolt na maliliit dito. Dito, ayan. Secondary po. Magkakabit na tayo ng connecting rod bearing guys. So ang ating birador si Brad Peng, ating chief mechanic ng Carsling TV. Shout out Brad. Shout out sa nanood ngayon. Ito na. Okay. So piston ring. Oh. Standard no? Standard. Okay. So kailangan tapat-tapat yan, Marking. May marking siya guys. Dapat sakto talaga yung marking niya para walang sabit. Ayan. And then magkakabit kayo ng ring. So kailangan yung position. Ito kailangan ito ganyan.
kababa ito. Mag-overhook yung kailangan malinis talaga yung makina, mga parts para sulit tsaka pulido yung tira guys. Nabuksan na yan lahat. Sagat na yan. Ayos yung nilala. Yun. Salpak talaga. Okay, may play. Yun ang mga birada guys. Kailangan may play. Hindi pwede mag-stack up. Pag nag-stack up, ibig sabihin may dumi yan o may kaluso sa ano. Kailangan yung marking niya naka-top yung T. Either number or letter. So, kailangan naka-top siya. Hindi siya pwede na pedalin dahil scraper yan. So, magkakaproblema. This yung first ring o yung top ring. Ito. Ganun din, may marking din guys. Ayan. So, okay. Yun. Okay, good. So, set up na yan siya. Ating gagawin guys is piston. Magkakapit natin ng piston set. Okay, so ayan. So kailangan bago kayo magkabit, kailangan may oil na yung ano niya, cylinder wall o yung kanyang liner. Okay? Sige. Tapos mayroon siyang natatawag na numbering. Ayan. So ito yung tips bago kayo magkabit guys. Kailangan magkabit ang setup ng ano nyo, yung pinaka hiwa. Dapat hindi siya tatapat dito sa piston pin. Dapat ano siya, dito siya nakatapat sa kanyang tatawag na skirt o yung palda. Kasi kung dito mo may tapat yan, may possible na mag low power or mag oil leak. So mag black smoke yan o white smoke. Okay, so hindi siya pwedeng nakaganyan guys. Yan, hindi pwedeng nakaganyan. Dapat nakaganito yan. Yan, nakatapat mismo sa kanyang skirt o yung palda. Yan. Okay, so dyan ang mga technique. Okay. So, sige, sabit na tayo. Yep. Ini dong, ini magamit dra. Yun. Okay, so ganun lang yung pagkabit guys. Okay, so ikakabit naman natin yung piston number 2. Number 3 yan. Lambot ko din makakabit. Gaya na yun, number 2. So number 3 na ating ilalagay na piston set. So lalagyan nyo ng oil. Sabiyak. manghornal pa mi. Kanan mo. Independent. Okay. Yun. Swak na. So ayun na guys, kabit na. So maghihigpit na tayo ng kanyang connecting rod na tayo ng connecting rod bolt. So ilan ang higpit niyan? 40. So ang higpit nito guys 40. Same pa rin sa procedure, kailangan kamay muna tapos torque and then torque wrench na.
Yan. So final mo yan is 40 to 45 lang yan. Minsan kasi dati yung nag-aaral pa lang tayo pag mekaniko, wala akong torque wrench noon. Ginagawa ko, tinatansya ko lang na yung bolt tama-tama lang, na igo na siya, yung parang stock ball na siya, bumabalik. Pag higpit mo bigla bumabalik, ibig sabihin sagad na yun. And then pagkatawag niyan, pag naghigpit ka naman ng naghigpit ka naman ng ng bolt ng Conrad, so paiikot yung makina. Okay lang na medyo matigas siya, mahalaga umiikot siya. Kasi ano siya tawag niyan, meron na kasing piston ring nakakapit na doon sa liner, kaya medyo may sabit na ng konti. So yun ang mga basic pointers na dapat nyo matutunan. Okay, so ayan. Ilan na yan, Brad? 30 pa lang. So 30 pa lang yan. So ang pinaka-last niyan is 40 to 45. Okay, so yan, kailangan nakakamay. Tandaan nyo mabuti yan. Pag hindi nakamay yan at hindi na ginamitan nyo na rin ng tools para ikutin at tumigas, ibig sabihin may sabit yung tira nyo. So i-double check nyo ulit yun para hindi magka-problema. Okay, so yan ang mga basic pointers. Ito ang ating mga brador. Yan. So last part is 40 ang higpit. Ayan. Yun. So 35 lang yung hugot sa Conrad. Maliit yung bolt ito, no? Bose. Okay, dyan o, umiikot ka. So last. Yun. Okay, so ikot. Yun. Okay. Suwabe. So surrender na tayo, guys. Head naman ikabit natin. So tara, let's go. Okay natin ngayon, guys, magkakabit na tayo ng cylinder head. Magkakabit na tayo ng cylinder head gasket, guys. So ayan yung bagong bili. Kailangan ang tip ko sa inyo, bibili kayo ng head gasket. So wag na kayo bibili ng ng steel tulad nito. Kasi bagong overhaul to. Ito naging problema sa kanya. Wala lang isang buwan, isang linggo lang nangyari. Tawag yan, bumigay na naman yung kanyang unit. Nag-overheat naman siya. Walang power kasi paano mo malaman na walang power? Kasi nga tawag niyan, ang nangyari dito is sumingaw yung kanyang head gasket. So walang compression yung kanyang combustion chamber. So kasi nga steel ang nilagay. So magugulat ka, malalaman mo yan pag loss compression siya, kasi pag malamig yung makina, umaandar siya ng maayos. Pero pag pag tawag yan, pag mainit na or mga 3 to 5 minutes, maglo-low power na yan, manginginig yung makina kasi nga almost mamamatay na, kasi nga loss compression na. So dito na dumadaan sa head gasket yung kanyang compression. Okay, so ito yung kinabit kaya nagkaroon ng problema. So yun mga basic pointers, guys, kung bakit na wag kayo magkakabit ng steel gasket. Okay, so sige, kabit natin ito, guys. Lagyan muna natin ng gasket cement para sureball talaga. So ayan, maglalagay kayo nyan sa kabilaan ng face ng cylinder head gasket, guys. Ayan, para talagang dikit na dikit. Okay. Oh. Sabay-sabay po ng pisa. Okay, so tapos na, guys. Magkakabit na tayo ng head. Dawel. Yun, so yung dowel, tatapat-tapat niyan siya, guys. Pakita ko sa inyo yun, merong guide yan. So setting siya. Okay. So ngayon gagawin natin na magkakabit na tayo ng head bolt. Okay? Tayo ng head bolt. Kanduhara po ng cheese ang ulo niya, guys, 10 mm na 12 points. So marami nagtatanong sa akin kung ano yung head bolt niya. Okay, so ganun pa rin, kamay muna and then saka na magtuturn. Dito mo ano naman na may kuan laboratory mo sa mga BTF. Sabay pong mga kalaban ay gidaghan sila batanon. Makita na tong gis nga kon kay hindi masaktuhan.
mag-torque na tayo guys, same pa rin. Okay, so mag-torque na tayo guys. So 30 muna ibibigay na, ilalapat natin na higpit. Ganun pa rin. Gitna ka muna na tapos dito, tapos ganun. Alternate. Okay, so yun ang basic pointers. Gitna, ganun, tapos ganyan, alternate. So, una kamay muna, tapos pag sagad na, gamit ka na ng torque, and then saka ka na gagamit ng torque wrench. Talaga na panukat 30, 40, 50, 60 hanggang mag-last o is mga 70 to 80. So depende na yan sa bolt kung ano yung size. Okay, so malagam ako yan yung basic pointers. So pagkatapos ito guys, ang gagawin natin, magkakabit naman tayo ng kanyang valve train mechanism, which is yung kanyang overhead dual camshaft. Ayun. Okay, then after that, diretso na tayo. 50 na. So 50 na yung higpit guys. Hanggang ilan yan? 70? 75? 75 yung pinaka maximum. So ang head bolt kasi guys, nakadepende sa yan eh. Nakadepende yung higpit. Hindi naman lahat preference standard. So nakadepende sa head bolt. So nakadepende rin sa maghihigpit. So kailangan namnam mo yung bolt kung hanggang saan. So ito na sa mga 70 to 65 to 75 ang higpit niya. Okay, so sige, after that okay na. Sa valve train mechanism naman tayo. So maglalagay tayo guys ng overhead dual camshaft, intake tsaka exhaust. Ayan. So mamaya turo ko sa inyo yung tamang timing. Okay, so ito na, final na to guys na. So ito yung side ng intake, ito naman yung exhaust. So may number siya, ito number 1 na yan. Kasi piston 1 yan eh. So automatic number 1, 2, 3, 4. And then ganun din yung yung exhaust 4, 3, 2, 1. Okay, so maglalagay tayo ng bolt guys. So ilan ang torque nyan? You know? Okay, so lalagyan natin guys yung bolt. Yung kanyang camshaft cap bolt. Muslim. Yun. So 8 ang head bolt. And then yan, kasi pa rin. Ito kailangan marunong kang mag-estimate ito guys. So yung clearance nito number 10 mm to ang clearance ng kanyang exhaust at intake. So, dapat may play yan. Yan may play oh. Okay, so pag may play ibig sabihin okay yung so to, parang walang play to. Yun, meron. Ayun guys, may play. Makamay mo lang. So ibig sabihin okay yung setting niya. Okay? Sige. Okay, so ayan na guys. Ilan ang higpit yan, Brad? 20? So mga ang torque wrench ito, mga 20. Okay na, so set up na siya guys. And then gagawin natin magkakapit na tayo ng yung timing setup sa kanyang valve train mechanism, yung kanyang yung timing chain. Okay, so ayan na guys yung pagtamang lagay ng timing mechanism. So mamaya pag makabit na natin yung yung kanyang timing chain guide, tapos yung part ng kabila din, turo ko sa inyo yung tamang bastang pag timing yan. Okay, yan na isa. Ayan na guys, yung naman. Meron pa. Ayan na guys. So ayan na, kinakabit ko yung maglagay kayo ng timing, nakatihaya na yung makina para masilip yung mismo yung dito at yung doon sa kabila. Ayan, turo ko sa inyo guys.
Okay, so ito na yung tamang timing guys ng ng K6A 6A 52W and then yung DA63, DA64. So ayan, ito na yung intake side. So ayan, may marking dito. Tsaka yung kadena niya guys, makikita nyo yung kulay, iba talaga. Tapos dito naman sa ilalim, naka-timing naman siya dito sa may yung may dot na yan, naka-timing naman itong yung kanyang marking. Meron din sa itong exhaust naman. Yung exhaust naman, makita nyo naman naka-timing din dyan. Tapos dito, meron din siyang marking, ayan. Okay, same sa kabila marking. So pag naka-marking yan, sa ilalim din ganun din. So may marking naman, ayan. Ayan, kita nyo. Ayan, tapos tama naman siya sa may dot. Okay? So inat na siya, meron na siyang guide, tsaka dito may guide na rin. Tapos pagdating naman dito sa taas, same lang din. Ayan. Itong hiwa na yan, gatla na yan. Sa pool yan dito sa konya o yung kilak. Ayan, sa pool dito. Sentro siya, tingnan niyo, 'di ba? Sentro. Ganon din sa ilalim. Ayan, sentro din siya dito. At meron din siyang yung kadena may ibang kulay yellow. Okay? So yun yung mga basic pointers. Kasi kung hindi tama yung pag-setup mo nito, hindi siya under at saka low power, uma-under ba siya pero malikot, vibrate, malakas ang so at least nakuha nyo yung basic pointers kung paano i-timing yung mechanism. Okay, so ang gagawin natin, magtatakip na tayo ng cover. Yung cover nya, naka-built in na dito yung kanyang bomba ng oil. Sige, timing cover ng kanyang harapan. So ito yung kanyang oil pump. So magtatanong sa akin mga baguhan, especially mga unit owner. So meron siyang o-ring dito, ayan. So kailangan lagyan nyo lang ng gasket oil yan. Pwede rin bago, pero ito bago na to eh. So lagyan nyo lang gasket oil para sure ball talaga. So yun ay itadakip dito. Okay. Okay, so maglalagay pa rin tayo ng gasket oil. Kabilaan ng brad, lagyan. So lalagyan ng kabilang lips para dikit na dikit para iwas yung tatawag na oil leak. Okay, so ayan na guys, nakabit na natin. Meron ng gasket oil kabilaan. Okay, so sa sentro nyo yung water pump. Yun. Okay, kabit na sa witi, no? Okay, so ayan na guys. Mura nilang dito. Connector pa. Panel. Wala pa yan, malabo pa yan po. Walang booking ngayon. Walang booking ngayon. Click lang pa. Ito naman sa engine na BT lagi, pero mo na mag-issue. Chip. Bread. No choice kasi. Parang lang Nasa dito sa namin. Importa. Ganito. Bagay. Kaya. May nang dire kina sa option mo lang. Oo. Makita. Yung tigas skip no? Wala. Kulang. Okay, so sunod na gagawin natin. Takip. Valve cover. Valve cover naman guys. Okay na tayo dyan. Dali. Okay. Dagas. Okay. Okay, salpak na. Yun. So bolt pa lang, then intake manifold tsaka exhaust manifold. So basic pointers pa rin guys. So ito yung kanyang thermostat ng sensor. Ito naman yung sa kakubit na connect sa converter or converter. So ayan na. So ikapit ito ngayon Brad. Oo. Okay, so ikakabit na natin doon. Fire.
na natin. Maglalagay na tayo ng Hado engine treatment. Nilagyan na namin ng 3 bote na maliit. Yung pang motor sikto. Okay, pagkatapos na mabanda na natin itong konti. Ayan na, okay na siya. Tubig. Ayan din. So, nakabit na natin guys. Ayan na. So try natin, i-start natin yung yung makina. Check natin kung kumusta na yung andar na to. Yun. So far okay na yung andar niya. So yun lang mga basic pointers guys pag assemble ng makina na K6A. So gawin natin. Yan, medyo umiit na siya. So kaka-idle na yan. Okay. So yun lang, maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. Bago magpaalam, tawag yan, shoutout muna sa ating lahat. Sa lahat ng mga kapwa ko mekaniko, sa lahat ng mga banggita mekaniko, sa lahat ng mga bago mekaniko, sa mga nag-aaral pa lang mga mekaniko, at sa lahat ng mga unit owner, mga OFW, at sa lahat ng mga subscriber, follower ko sa FB page at sa ating YouTube channel. So please subscribe to my YouTube channel, share it, and then comment down below guys sa comment section, and then I will reply anything you ask or anything ano pwedeng itanong nyo guys. So yun lang, please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup, 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 dup. Da 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 da